As a registered criminologist, ano ba yung mabibigay ko, mga tips para doon sa mga kapatid natin na nag-try at hindi pinalad na pumasa sa board exam. Okay? So dito nyo na maririnig yung hinihintay nyo tips sa akin kasi a lot of you guys been asking me kung ano ba yung mabibigay kong payo, ganyan, para sa mga hindi nga nakapasa para sa board exam. So, ayun, I want to congratulate you all muna, no, for trying. Doon pa lang sa nag-try ka, sobrang proud na ako sa iyo kasi hindi lahat, no, hindi lahat merong courage. Hindi lahat may tapang or may lakas ng loob para mag-take ng board exam. And I want to congratulate you kasi kinaya mo siya. I want to congratulate you kasi may plano ka mag-take ng board exam. I want to congratulate you kasi kahit alam mong mahirap, nag-try ka pa din. Okay? So, congratulations din sa mga pumasa. I am so happy. No? Nakita ko yung mga paghihirap nyo sa mga chat nyo sa akin. Nakita ko kung paano kayo naghirap during preparation for board exam. Ang daming mga comments, mga PM, and maraming salamat kasi na-appreciate niyo yung mga nagagawa ko, yung mga pagpo-post ko ng mga free lectures sa mga social media accounts ko, sa pag-avail nyo ng ating notes na yan na nakatulong din sa inyo. Sobrang happy ako kasi yung iba, mas mataas pa talaga yung rating sa akin. So, I am the happiest, sabi ko nga sa inyo. Kasi nga, ang tataas ng average nyo, grabe, ang gagaling nyo. And congratulations sa lahat ng passers. And hopefully, no, huwag kayong tumigil matuto. And lagi ko sinasabi, mata sa lupa, paa sa langit, laging maging humble, and always act with integrity. And good luck sa inyong mga new journey kung saan man kayo papasok, saan man kayo mapapadpad. Lagi niyong dalhin lahat ng knowledge na natutunan niyo. Kasi alam ko, sa pagpe-prepare for board examination is hindi lang yan pag-aaral. Ang dami nating natututunan dyan. Just like me, ang dami kong natutunan. Tutunan ko yung salitang delayed gratification, pasensya, no? Lahat-lahat na as in kasi sobrang hirap nga ng board exam. And of course, kung masaya ako na marami nagchat-chat sa akin na nagpapakita ng mga ratings, nagbibigay ng mga feedbacks, lahat ng natulong ko sa kanila. Of course, nasasad din ako doon sa mga students na hindi nakapasa, na nanghihingi ng tulong kung paano ba sila makakapasa, na nanghihingi ng advice kung ano ba yung masasabi ko para makatulong sa kanila. So dito, ibibigay ko na yon, no, para isahan na lang kasi ang hirap naman kung mag-voice message pa ako, magta-type pa ako isa-isa. Although ginagawa ko yon, di ba? Alam niyo naman kung may mga na-chat na ako dyan, alam niyo naman na pinaglalaanan ko kayo ng time every time na may question kayo sa akin, no? Ako naman, tutulong at tutulong talaga ako as long as kaya ko yung sagutin. Kasi hindi ako magmamagaling. Sabi ko sa inyo, kumbaga ako, alam ko sa sarili ko na hindi ko alam lahat, pero lahat ng alam ko sasabihin ko sa'yo. Ganun ako. Hindi ko alam lahat, again, hindi ko alam lahat. Hindi ko alam lahat, hindi ako laging tama, pero lahat ng alam ko sasabihin ko sa'yo. Okay? So ano nga ba ang masasabi ko para doon sa mga kapatid nating hindi pinalad na pumasa sa board exam? Una dyan, alam mo kung saan ka nagkulang. Alam mo kung ano yung pagkakamaling nagawa mo during review. Ba? Given all the circumstances na meron tayo, sobrang hirap ng buhay, walang budget, no? Breadwinner ng pamilya, may sakit, nagtatrabaho, may anak, may pamilya na. Ang dami. Sobrang dami kong narinig na kwento na dahil hindi pumasa, dahil ganito, dahil ganito, dahil ganito. Alam ko sobrang hirap. Sobrang hirap na maranasan lahat ng yan kasi hindi lang kayo nag-iisa. Sobrang dami ko din pinagdaanan during my preparation for board exam. Nagkasakit ako, nagkasakit parents ko, lahat-lahat na. Lahat ng financial issues, lahat na sa akin as a breadwinner. So, sobrang hirap na pinagdaanan ko. Kaya alam ko kung gaano rin kayo nahihirapan. Dahil utak yung pinapagana natin sa pagre-review, di ba? So, ang hirap pag sinabayan mo lang kung ano pang problema sa paligid. So, alam nating mahirap. Pero ano nga ba ang sinasabi ko palagi? Na pag man nahihirapan ka, huwag mo sasabihin sa utak mo, huwag mo sasabihin sa sarili mo na nahihirapan ka. Paintindi mo sa sarili mo na nilipas din to, kaya ko to, papagtatagumpayan ko to. Okay? Alam mo kung saan ka nagkulang. Imposibleng hindi mo alam kung saan ka nagkulang. Alam mo kung paano ka nag-prepare. Alam mo kung paano ka nag-review. Diba? So, fokusan mo ngayon. Kung dati, hindi mo kilala ang sarili mo kung paano ka natututo. Ngayon, hopefully, nung mga naunang review mo, nakilala mo na yung sarili mo. At ngayon, alam mo na yung pagkakamali mo. Mag-review ka kung saan ka mahina.
alamin mo pa. O kung hindi mo kilala yung sarili mo, kung paano ka pa natututo, kilalanin mo yung sarili mo. Itry mo yung mga bagay-bagay. Ano ba pwede mong itry? Itry mo muna makinig ng lecture. Itry mo makinig muna ng lecture bago ka magbasa. Itry mo magbasa muna bago makinig ng lecture. Itry mo magsulat. Di ba? Kilalanin mo yung sarili mo. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka matututo kung hindi mo alam yung way of learning mo. Dapat alam mo yung way of learning mo. Hindi lang dahil may nakita ka sa social media na nagpapaskill ng kung anong-anong sticky note sa pader nila, gagawin mo na yun. Di ba? Kasi gawin mo kung paano nag-work sa'yo. Katulad ng sabi sa akin, ma'am, okay lang po ba manood na lang ako ng manood ng lecture kasi doon po ako natututo? Of course, yes. Di ba? Kung doon ka natututo, kahit hindi yun yung ginagawa ng ibang tao, kung paano sila mag-aral, kung paano sila mag-review, okay lang yun. Kasi doon ka natututo. Gawin mo kung saan ka natututo, hindi yung dahil may nakita ka sa social media. Okay? Tapos, iwasan mo muna kung may bisyo ka. Iwasan mo muna yung pag-iinom, pagbabarkada, paglalaro ng kung ano-ano. Mag-focus ka muna doon sa inaaral mo. Kung gusto mo pa rin i-insert or idagdag yan sa routine mo, yung gawin mo siyang reward. For example, natapos mo na yung isang area, natapos mo na yung forensic science, naaral mo na yan. Sabi mo, pag natapos ko tong forensic science, maglalaro na ako. May gagawin ko na to. Di ba? Gawin mo yan bilang isang reward sa'yo dahil may natapos ka, dahil may na-accomplish ka. Kasi mas magiging motivated ka eh. And isa pa, hindi lagi motivation ha. Dapat discipline. Kasi ang motivation, base yan sa feelings and emotions natin. Okay? Dapat meron kang disiplina. Ganitong oras magre-review ka na. Sabi ko nga, okay lang kahit working student ka. Okay lang kahit magulang ka na. Okay lang kahit breadwinner ka. Basta alam mo yung priorities mo. Kasi ilang buwan ka lang ba magre-review? Diba? Ilang buwan ka lang ba magtitiis? Diba? Pero yung lisensya na makukuha mo pang habang buhay na yan. So yun tatandaan mo alam mo kung saan ka nagkulang. Fokusan mo yung mga subject, yung mga area na nahihirapan ka. At hindi ka lang dapat aral ng aral dito. Dapat nagsasagot ka ng question. Kasi yan ay kailangan ang kailangan mo practicein. Yung testmanship mo, kung paano ka magsasagot ng board exam. Also, napakahalaga, yung comprehension. Okay? Lagi mong sasabihin sa sarili mo na kaya mo yan ha. Huwag kang magsasabi ng negative thought sa sarili mo. Lagi mong sabihin na kaya ko yan. Kaya kong taasan yung average na nakuha ko before. Kaya ko nang pumasa. Last take na to. Ha? Ganun ang sasabihin mo. Wala yan kahit saan ka mag-review. Basta kung sino yung pinapanood mo, pasok yung way of learning mo sa kanya. Yung way of teaching niya, pasok sa way of learning mo, sakto yan. Matututo ka dyan. Okay? Paano po ma'am kung wala pong pang-review? Self-review pa lang po kasi ako. Okay lang yan. Marami tayong resources. Marami dyan mga free lectures. Diba? I-maximize mo ang internet. Gamitin mo ang internet sa pag-aaral, hindi sa pagdudum scroll. Kasi ang pagdudum scroll ay nakakababa ng attention span. Okay? Kung mag-Facebook ka, panoorin mo yung makakatulong sa'yo for board exam. Hindi yung mag-Facebook ka dahil manonood ka ng kung ano-anong reels sa social media. And isa pang sobrang mahalagang tip, kung yung cellphone mo ay hindi mo ginagamit during review, hindi mo siya pinapanooran ng lecture, ilagay mo sa ibang kwarto yan, ilagay mo sa cabinet na malayo sa lamesa mo kung saan ka nagre-review. Okay? Unahin ang review, alam mo kung saan ka nagkamali, pagtuunan mo ng pansin. Yung mga kailangan mong aralin, kung mahina ka sa forensic science, aralin mo ng aralin yan. Sagot ka ng sagot ng question. Ha? Huwag ka mawawala ng pag-asa ha. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Lagi mong sabihin, kaya mo yan. And of course, wag na wag makakalimot. Ha? Wag na wag makakalimot sa Diyos. Lagi kang magpipray muna bago ka mag-aral at pagkatapos mo mag-aral. Okay? So, ayun, anong pwede nyo i-expect sa akin? Pwede nyo i-expect sa akin na magpo-post pa rin ako ng mga free lectures natin. Ayan, pag may time ako, magpo-post ako ng mga free lectures. And of course, kung nabitin kayo sa final coaching ko ng forensic science, probably this April 2026, mag-open na rin ako ng enrollment for final coaching sa forensic science na area. So, yun lang kapatid ha. Wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang maniwala ha. Magsikap ka na magiging registered criminologist ka. And congratulations in advance. Once again, this is Ma'am Ek